So yun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at syempre, welcome back dito sa channel ko. So ayun mga pre, for today's video ay uwi tayo dito sa bahay. So nandito nga pala ako sa breeding area ng ating mga guppies. So sa kakasubscribe pa lang sa ating YouTube channel, so welcome dito sa ating channel. So ayun mga pre, for today's video, yung pinaka main goal natin dito ay sasagutin natin yung tanong ng isang kaibigan natin kung paano daw tayo nagpapalaki ng mga guppies na ganoon na lang kalaki. So nakita niya sa mga previous video natin yung mga breeders natin na ang lalaki. So paano nga ba? So sa video na to ay papakita ko sa inyo, tuturuan ko kayo at syempre reveal natin yung pinaka ultimate technique. So 4 na technique kung paano magpapalaki ng guppy. So simulan natin ang video. Let's go! So yun mga pre, yung hawak ko ay yung mga breeders ng ating Dumbo Ear Mosaic. So female to mga pre. Ito na yung pangalawang breeders natin kasi namaalam na at namayapa na yung mga unang breeders natin na mas malaki pa dito. So yeah, tingnan nyo mga pre, hulihin ko. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung guppy ko. So hindi pa to yung pinakamalaking guppy na meron ako. Meron pa dyang mga malalaki. So paano ako nagpapalaki ng mga guppy ko? Gaya nito, tingnan nyo, yung breeder ng ating Japan Blue Gold Double Sword. Grabe, ang laki, parang swordtail kalaki. So grabe, kapag nag-drop to ng fry ay napakarami. So tingnan nyo yung tubig ko, green water tayo pero ang liliksi at walang sakit yung mga guppies natin. So paano nga ba? So tip number 1, water change. So paano nga ba ako mag water change ng mga guppies ko? So dito nagwo-water change ako sa lahat ng mga guppies ko. General cleaning every 2 weeks. So yan yung ginagawa ko. So aside ng general cleaning ng every 2 weeks, so every week ay nagpa-partial water change ako. Ganito din yung ginagawa ko dito sa ating mga mollies. So dito sa mga mollies natin iba. So araw-araw nagpapasok ako ng tubig. Nagpapa-overflow tayo ng tubig. So tingnan nyo naman yung flowing system dito sa akin, ayan. So tuwing umaga yung lakas ng ating flowing system ay halos katumbas ng Aquaspeed A2000. So ngayon dahil medyo marami nang nakabukas, so halos nasa katumbas na ng kakayahan ng Aquaspeed A1000 yung flowing natin. So ito lang yung ginagawa ko sa lahat ng mga concrete tanks ng mga mollies ko dito. So yan, kung nakikita nyo ang linis. So kahit ganyan yung itsura ng tubig, so malinis yan mga pre. Araw-araw tayo nagpapa-overflow. So ganun, isa sa mga pinaka ultimate na sikreto ko dito kung bakit hindi nagkakasakit yung mga alaga natin. So ayun mga pre, ako nakita nyo yung drum na to, ayan. Yung dalawang drum na to ay ring catcher natin mula doon sa taas. So ayan, napakahaba yan. So 32 feet yung haba ng ating concrete gutter. So dito yung drop point niya sa gitna. Ito yung catcher ng ating tubig ulan. So hindi ako gumagamit ng tubig na ginagamit ko sa mga mollies kasi mababa yung pH level. At so tingnan nyo naman, ayan, kung nakikita nyo, ayan. Kung nakikita nyo yung napakaraming kiti-kiti na yan, sa English yung tinatawag nating larvae of mosquito, ayan. So dito ako nagkukulture ng kiti-kiti sa dalawang drum na to. So disclaimer lamang no sa mga nanonood sa atin. So every week po dinidrain natin lahat ng mga tubig dito sa drum natin. So bago to every week. So walang chance na lumipad yung mga lamok dito. So ayan, kung nakikita nyo, ayan, nagwo-water change tayo. Ayan, tingnan nyo. So ito mga pre ang sikreto natin. So tip number 2, live feeding. So aside sa water change, yung water quality na inaalagaan natin sa lahat ng mga ref tub natin,
nagpapasok tayo ng bagong tubig dun. Sa lahat ng mga ref tub natin, from breeders, punta sa ating mga grow outs, papunta sa ating mga fry. So dyan, kung nakikita nyo itong isang ref tub na to, so wala tong laman. So dito nagko-culture din ako ng kitikiti. So kinukuha ko dyan yung mga kitikiti na malalaki na, tsaka pinapakain. So yun mga pre, sabay-sabay ko tong ginagawa, water change at live feeding. So ito yung isa sa mga sekreto dito sa ating breeding area kung bakit nakakapagpapalaki tayo ng mga gapi ganun kabilis at ganito kalaki. So kitang kita nyo, tingnan nyo, kahit malayo tayo, kitang kita na yung mga gagapis natin. So kaya nating mag out na maraming gapis sa ilang months lang gamit yung mga ref tub natin. So yun mga pre, nag-water change ako ngayon ng ating Japan Blue Gold Double Sword. All male yan mga pre. So ito, lahat ng mga breeders natin, isusunod natin yan. Konti lang, kukuha lang tayo ng mga dumi ng mga ref tub natin, tapos babalikan natin. Ganun lang yung kasimple. So hindi natin kailangan linisin, kuskusin. So ito lang, pinakasimple lang talaga. Hintay tayo ng ulan pag napuno yung drum natin, so tsaka tayo mag-water change. Ganun lang, paulit-ulit lang. So yung pinakakalaban mo, lagi kong sinasabi sa inyo, sarili nyo lang. So lahat ng mga ref tub na to ay talagang mahirap, nakakapagod, pero kailangan nyong kumbaga yung sarili nyo, yung mindset nyo, talagang focus kayo sa goal nyo. So ano ba yung goal nyo? So depende yan sa inyo. So yun mga pre, isang kahabi rin natin na nagtanong kung ano ba yung pinakasikreto ng green water ko. So paano daw ako nagpo-produce ng green water? So paano ko daw inaalagaan? So wala naman talaga dahilan kung bakit nag-green water. So isa lang yun. Yung tanging dahilan nun ay sunlight. So tingnan nyo, open area to, tanghaling tapat, sobrang init dito. So yan na yung rason kung bakit nag-green yung tubig pre. So kung nanonood ka man, sana masagot ko yung tanong mo. So natural yan na yung algae ay nagde-develop tuwing tinatamaan ng direct sunlight yung tubig. So paano ko mini-maintain yung mga gapis natin? Simple lang, ganun lang yun. Yung sinabi ko kanina, water change. So hindi mo kailangan kuskusin yan, kukunin mo lang yung dumi sa ilalim, tsaka babalikan mo lang ng tubig. Meron akong rule na ina-apply dito sa aking breeding area, na ina-apply ko rin sa sarili ko. So yung tinatawag natin 1 gallon a day. So ito yung ginagawa ko, pagdating ko maglalagay ako ng 1 galong tubig sa lahat ng mga ref tub ko. Ganun lang yung kasimple. So para ma-maintain ko yung health ng mga isda ko. So never akong namamatayan ng isda dito unless kapag matanda na. So ganun. So ayun yung pinaka ultimate secret ko kung bakit hindi nakakasakit yung mga gapis ko. Umulan man o umaraw o bumagyo, stable pa rin sila. Seriously, what the fuck are you doing? Sala sa init, sala sa lamig yung mga gapis ko. Matitibay yan mga pre. Tested and proven ko na yan. So ayun mga pre, tip number 3, space. Ano ba yung space? So paano ko ba i-explain sa inyo? Kasi yung mga ornamental fish natin, kailangan talaga ng malalaking space para mabilis silang lumaki. So ano yung connect? Kapag malaki yung space nila, tapos konti sila, so hindi mabilis na dudumi yung tubig. So mami-maintain nyo yung water quality. Gaya nito, tingnan nyo, ilang piraso lang yung gino-grow out natin. So maintain ko yung water quality, at the same time malapad yung space na paglalangoyan nila. So mabilis na ma-digest ng mga alaga natin yung mga pagkain na binibigay natin. So lagi silang gutom. So talagang gutom yung mga gapis ko. Sa tuwing uuwi ako, parang aso na humihingi ng pagkain. So ganun sila. Nasanay na sila na tuwing uuwi ako. Ayan, tingnan nyo. Pag lumapit ako, ayan, lahat sila
So ito yung mga marketable size natin na Dambu Air Mosaic. Yan, ito mga male din. So nilalagay ko sila dito konti lang para mabilis silang lumaki at makahabol sila sa kabila. Kasi yung kabila ay fully grown na, tingnan nyo, fully developed na yung color, yung katawan, yung dorsal, yung anal, etc. So pwede na itong pang out sa market. So sa mga kahabi natin dyan, baka naman, so for out na yan lahat. So ayun, ganun lang yung pinaka sikreto ng ating breeding area ng ating mga guppies. So sana may nakuha kayo sa pinagsasabi ko. So ayun mga pre, pinaka last na tip na maibabahagi ko sa inyo. Talagang pinaka importante ito sa ating mga guppies. So yung tinatawag nating sizing. So bakit kailangan natin mag-sizing? Kasi kailangan ma-focus ng mga male yung kinakain nila sa paglaki nila. So kasi kapag nakamix yung male at female, yung pagkain ng mga male tsaka female mismo, instead na magko-concentrate sa paglaki nila, ay nako-concentrate sa lakas na ginagamit nila sa pag-breed. So tingnan nyo, yan, iba't ibang gender yung nakalagay dyan. So gaya nito, all male, sa kabila all female. So mabilis na lumalaki talaga yung mga male at saka female natin dahil concentrated yung kinakain nila sa paglaki nila. Tingnan nyo, Dambu Air Mosaic to mga pre, all female. So napakarami yan mga pre, nasa 150 pieces. Dito nasa almost mga 100 pieces yung nandito din. So ayan, may nakikita kayong isang male. So isa pa sa mga sekreto ko yan. So i-reveal natin yan sa mga future vlog natin kung bakit ako naglalagay ng isang male dyan. So marami pa tayong pwedeng ibahagi sa inyo. So abang-abangan nyo. At syempre patuloy nyong suportahan yung mga video natin. So yun mga pre, yun lamang yung 4 na mga tips na pwede kong i-share sa inyo. So sana may napulot kayo sa lahat ng pinagsasabi ko. At sana nakatulong tayo sa mga kahabi natin, no, na nagsisimula pa lamang sa guppy keeping. At syempre sa mga nanonood na may balak na pasukin yung guppy keeping. So review nyo lang yung mga video natin patungkol sa mga mollies natin, mga guppies natin, yung mga tips, yung mga technique na ginagamit natin sa pagpaparami. So yung mga disclaimer lamang sa mga nanonood, yung mga tips at techniques na sinasabi ko, pinagsasabi ko dito ay hango lamang sa sarili kong karanasan. So yung mga pre, maraming salamat sa panonood at pagsuporta. Hanggang sunod na video. God bless us all and bye-bye!